Yo, isang Tecno Camon 20 Pro 5G ang pinakamainit na cellphone ngayon. Halos pwede ka na talaga magluto ng itlog dito. Pero baka mapalamig nito ang bagong i-unbox ko sa inyo na phone cooler, ang Red Magic Cooler 4 Pro. At tignan nyo mamaya kung recommended ko to sa inyo o hindi. Baka kasi mag-add to cart na kayo agad at hindi ko pala recommended. Kaya mas maigi na panuorin natin tong buo tong video. At sasabihin natin sa video ito kung effective ba yung mga phone cooler na ginagamit natin o hindi. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at hit yung bell icon para sa mga gitong unboxing reviews, tips and tricks at katarantaduhan sa channel na to. So bago tayo mag-test at tignan natin yung Tecno Camon 20 Pro 5G kung nagpe-frame drop siya kapag walang phone cooler, i-unbox muna natin yung Red Magic Cooler 4 Pro. So sa box meron tayong silver box dito. Ang presyo nito is nakuha ko siya ng 1,600 at ngayon yata nasa 2,000 na siya. So sa loob ng box meron tayong Type-C cable na may kasamang bayabas, tapos isang manual. Sa manual medyo malaki-laki to at nandito rin yung mga iba't ibang settings ng gear mode niya. So may power button to sa gilid para makontrol natin yung lamig nito. So mamaya i-demo ko sa inyo kung ayaw nyo magbasa ng mga manual na ganito. Ito na nga yung Red Magic Cooler 4 Pro natin. So kung mapapansin nyo may kalakihan siya at chunky siyang tignan at masarap siyang hawakan. Then sa harapan ganyan yung design niya, tapos may logo tayo dyan na Red Magic at metal plate to ay yung sa gitna. Tapos may power button tayo dito. Hindi lang siya power button, pwede nating ibahin dito yung kulay ng RGB tapos yung tatlong modes. Mamaya i-demo ko sa inyo yan. Then sa gilid naman medyo makapal to Kung ikukumpara natin to sa Blackshark Pan Cooler 3 Pro, medyo may kalakihan na yung Blackshark Pan Cooler 3 Pro Chunky na rin to, as in talagang malaki talaga siya. Pero nung kinumpara natin sa Red Magic, mas malaki talaga yung Red Magic kumpara natin dun sa Blackshark Cooler. Makapal sa gilid at medyo may kataasan din. So malaki talaga yung Red Magic. Tapos ang pinaka nagustuhan ko dito yung heatsink niya, kulay metal red siya. Unlike sa ibang device ko dun sa Blackshark, black yung heatsink nun. Tapos nagiging astig yung heatsink na yan dahil kulay red siya kapag binuksan natin yung RGB niya. Talagang nabubuhay yung color nito kapag binuksan natin yung RGB dahil nga dun sa metal red niya. Then sa back naman may rubber plate tayo dito, tapos dalawang clip dun sa taas tsaka dun sa baba. At ang pinaka nagustuhan ko talaga dito na almost perfect na talaga siya, yung clip niya hindi tumatama yung power button kapag nilagay natin sa phone. Yung sa Blackshark Pan Cooler 3 Pro kasi tumatama siya at hindi ko nagugustuhan yung tabas dun sa clip. So dito sa mga ganito parang mga FlyDigi na phone cooler na hindi tumatama yung power button. So sa FlyDigi kasi maganda yung mga tabas ng mga clip na yun at hindi tumatama nga yung power button. Same dito sa Red Magic na Cooler 4 Pro. So pinakamalaking points talaga sa akin yun para dun sa umiinit na part, lalo na dun sa camera module, malalagay talaga natin o maitatabi natin sa camera module. Dahil dun sa part na yun, dun umiinit yung mga phone natin kapag naglalaro tayo. So yun yung maganda sa magandang clip na hindi tumatama yung power button. Then kapag inopen natin to, makita nga natin yung RGB, ganyan yung kulay niya. Kapag inold natin yung power button, mag-iiba yung kulay niya o mag-iiba yung effects niya. Like dito, may breathing effects tayo dito at mag-iiba yung kulay ng RGB. Unlike sa kapag binuksan natin, stay lang siya dun sa pagka-RGB niya. Then sa pangalawang hold naman ng power button, yan, mag-stay lang siya sa kulay blue. At astig pa rin kasi malinaw talaga yung pagka-RGB nito. At kung gusto nyo palitan yung mga gear modes nito o yung mga modes niya, meron tayong AI Intelligent Temperature Control. Ibig sabihin siya yung magkocontrol ng lamig para hindi mag-moist yung likod ng back panel nito at hindi masira yung phone cooler natin. At the same time, tama yung lamig na binabato niya dun sa phone at dun sa cooler. Then pangalawang press naman, medyo silent mode o kaya medyo mahina lang yung cooler nito. Pero sa pag-open natin ng cooler nito, nasa maximum siya. Then sa pangalawang mode, ito yung AI Intelligent Temperature nga niya. Astig talaga yung mga features na ganito. Yung mga ibang phone cooler walang mga AI modes, so dito meron tayong AI modes. Kahit dun sa B6 ko merong AI modes ng FlyDigi. May nangyari kasi sa ibang phone cooler na nagmo-moist yung likod nila, tapos nababasa yung Type-C port at nasisira yung mga phone cooler. So nakakatulong talaga yung mga AI modes features sa mga gatong phone cooler. So dahil malakas-lakas nga to, ang kailangan natin na power supply o charger dito above 27 watts. Ibig sabihin below 27 watts hindi siya gagana. Kailangan mga 67 kahit 100 watts yung charger nyo, okay na okay pa rin. Huwag lang talaga na below 27 watts, mga 18 watts, mga ganun, hindi siya pa pwede. So pagsaksak nga natin yan, nagmo-moist nga yung likod, indication na effective yung cooler natin, talagang malakas talaga siya. Doong tinest ko nga to na wala pa nakalagay yung phone, naging negative yung nakuha natin. Actually, negative 0.6 yung nakuha ko, as in talagang malamig yan So itetest natin to sa Tecno Camon 20 Pro 5G kung talagang effective siya.
Isa to sa mga pinakamainit na cellphone dito sa market ngayon. So tamang-tama tong phone na to sa mga pag-test natin ng cooler para malaman natin ngayon kung effective talaga yung mga cooler tsaka hindi. At kung advisable pa rin natin yung mga cooler na ganito pagdating sa mga cellphones natin na ganito kainit. So dati sa mga review ko, kung di nyo pa napapanood, umaabot to ng 45 degrees Celsius, which is hindi normal sa mga gantong laro, lalong-lalo na sa mga Mobile Legends. Ngayon, itetest natin kung ilang temperature nakuha natin kasi sabi ng iba, okay na daw yung temperature, hindi na siya nag-iinit. At papakita ko sa inyo kung talagang totoo yun na hindi na nag-iinit yung Tecno Camon 20 Pro 5G. At mamaya rin pala, di ba sinabi ko sa intro ko kung recommended ko tong phone cooler na to o hindi. Kasi may nalaman ako sa phone cooler na to na medyo 50-50 ako ngayon. So mamaya sabihin ko sa inyo. So ngayon, maglalaro tayo dito sa Mobile Legends na wala pang phone cooler. Ang settings natin dito is nasa ultra na. So nagtataka yung iba na wala silang settings na ultra pagdating sa mga Tecno Camon 20 Pro 5G o kahit na dun sa Infinix Note 30 VIP, wala silang ultra. Ang ginawa ko lang dito, install tapos nag-clear storage lang ako tapos clear cache. So yun lang yung ginawa ko dito at bumalik naman yung settings na ultra pagdating dito sa Tecno Camon 20 Pro 5G saka dun sa Infinix Note 30 VIP. So ngayon dahil may ultra na ako, talagang expect ko na mag-iinit talaga siya habang wala tayong phone cooler. So kung makikita nyo dito sa Mobile Legends natin, kapag nilagay natin sa ultra, dapat 120 yung makukuha natin. At kung di kayo nakakuha ng 120 sa mga ganitong phone, ibig sabihin nag-iinit nga siya. Tapos hindi nakalagay yung refresh rate nyo sa 120 dun sa settings natin sa mismong phone. So dito sa playing games ko dito, nilagay natin agad sa 9 minutes smart. Naglalaro lang siya to 90 to 60 FPS. Nasa range lang siya ng ganun. Dun siya umiikot. Actually, goods pa rin yan para sa Mobile Legends. Pero diba, nilagay natin sa ultra. Expect natin na magtataas talaga yung FPS nito kapag naglalaro tayo. Pero sabi ko nga kanina, okay lang naman. Kasi yung range natin, hindi naman siya naglalag. So, hindi mo maramdaman ng frame drop siya. Kasi normal sa Mobile Legends, ang 60 FPS lang. So, sa Genshin Impact nga, kahit 40 to 50, okay na okay pa rin. So, okay na okay pa rin ng 60 to 90. Kasi hindi mo naman talaga masyadong maramdaman sa Mobile Legends yung pagkataas ng FPS nito. So maning-mani lang talaga ang Mobile Legends pagdating dito. So yan yung nakikita ng FPS. Tandaan nyo, naglalaro to ng 90 to 60 FPS. Ngayon, titignan natin mamaya kapag may phone cooler kung magbabago yung FPS na yan at kung tataas pa yan. Para malaman natin kung nakakatulong talaga yung mga phone cooler, hindi lang sa pagbaba ng temperature, pati sa mga gameplay natin. So pagkatapos ng 14 minutes na gameplay dito, so 14 minutes pa lang, imagine nyo nakakuha tayo ng 47.8 degrees Celsius. Imagine nyo, gaano kainit yun. Dati nakakuha ko ng 45 which is naiinitan na ako. Ngayon sobrang init. 47.8 degrees Celsius. Talagang mainit-init yan. Pero ang kagandahan sa phone na to, naglaro siya ng 90 to 60 FPS which is hindi ko masabing frame drops yun kasi ganyan naman talaga yung FPS ng Mobile Legends. Sinasagad lang natin ng 120 para maging smooth pa yung playing natin. Pero sa totoong buhay, kapag nakikita ko, hindi naman ako nababahala kahit bumaba siya ng 50 FPS. So okay na okay pa rin, na-handle niya pa rin. I-check naman natin yung FPS ngayon at laruin natin sa Mobile Legends na may phone cooler na Red Magic. So sabi ko nga kanina sa camera module, talagang yung part na umiinit kasi katabi niyan yung processor nito o chipset ng phone na to. So yun yung kagandahan talaga dito na maitatabi natin sa camera module. So ginamit naman natin dito sa Eudora. Sa peaking pa lang nagugustuhan ko na yung FPS na nakikita ko dito. Nakakuha agad tayo ng mga 120 FPS. So sa laro kaya check natin. So umpisa ng game siya nasa 120 pa rin. Kumpara kanina sa 1 minute mark, naglalaro lang siya to 80 to 70 mga ganun. So dito sa umpisa pala ng game, so 120 na. So dito naman sa 14 minutes mark to 15 minutes mark, naglalaro lang siya dun sa 110. Actually maganda yung FPS na binibigay niya. Yun nga lang kapag may clash, medyo nag-frame drop siya to 80 to 70 which is okay na okay pa rin. Pero kapag walang kalaban, naglalakad lang siya, naglalaro siya to 90 to 110 which is masabi ko na effective yung phone cooler na ganito para sa mga ganitong laro at nami-maintain niya talaga yung FPS natin. Nag-frame drop siya to 80 to 70 kapag may clash. So yun lang yung tandaan nyo sa phone na to dito sa Tecno Camon 20 Pro 5G. Sa ibang phone na tinesko, hindi siya ganito at nag-i-stay pa rin siya kahit may clash. Pero masabi ko na goods pa rin yan. Huwag lang talagang pumalo dun sa 30 FPS. So pagkatapos ng playing games ko dito sa Mobile Legends, ang nakuha nating temperature is 38 degrees Celsius which is masabi ko na effective yung mga phone cooler natin at epektibo rin talaga sa paglalaro natin. Sa mga natatakot na mag-moist daw yung phone natin, huwag kayong
kayong maniwala sa ganun kasi matagal na ako nag-phone cooler, hindi pa pinasokan ng tubig yung mga phone na tinetest ko o yung mga ginagamit ko. So sa mga bagong phone cooler ngayon sa mga ganitong presyo, may mga AI modes kasi yung mga bago na ganito para ma-maintain niya nga yung lamig at hindi mag-moist yung phone cooler natin o hindi talaga siya magtutubig dun sa likod. At safety natin yung AI modes na yun para sa mga ganitong cooler, lalong-lalo na sa phone. So ngayon maganda yung cooler na to, talagang maganda yung RGB na palamig yung phone natin. Maganda yung clip na hindi tumatama yung power button, talagang malamig talaga. As in talaga yung heatsink niya, bagay na bagay sa pagka-RGB ng phone na to. At talagang effective at mapapalamig talaga yung mga maiinit na phones gaya ng Tecno Camon 20 Pro 5G. Pero, hindi ko siya recommended. Okay, ganito. Nung ina-unbox ko kasi yung phone cooler na to, tine-check ko agad. So nilagay ko sa phone ko at hinila ko yung clip, medyo natanggal yung clip. Hindi talaga siya ganong katibay. As in kung makikita nyo dyan, nasira yung clip niya at hindi ko siya mabalik that time hanggang sa tuluyan siyang nasira talaga. Yung spring niya natanggal na tapos naputol na talaga yung connection nito. Actually sumakit yung ulo ko talaga nung nakita ko yung materials niya. Hindi siya ganong katibay na unlike sa Fan Cooler 3 Pro at dun sa mga FlyDG na na-test ko na mamahalin na phone cooler. So dito pipitsugin yung ginamit na materials dito. Parang yung materials nito parang tig 600, 500 mga ganun. Hindi ko talaga siya recommended sa inyo para hindi na rin kayo madamay. So kung napanood nyo sulit tech reviews about dun sa Lazada ko rin binili to tapos pinakita ko rin sa kanila na i-refund tong pera ko dahil sira nga siya. Hindi rin nila ni-refund kasi hindi ko siya na-videoan habang binubuksan ko siya. So yun yung pagkakamali ko, which is hindi ko expect talaga na sira agad yung phone cooler pagbukas ko pa lang. Kaya mali ko talaga. So sa mga bibili sa Lazada, i-videoan nyo muna bago kayo mag-unbox para may proof kayo at mababalik yung refund nyo kapag sira yung item na ma-receive nyo. So sa case ko talaga hindi ko fault to. Unang pagangat ko lang ng clip talaga nasira na siya. So hindi ko kasalanan yun. Parang may mali dito sa phone cooler na to. As in talaga hindi siya matibay. Nasabi ko nga kanina medyo magaan to kahit na mas malaki siya dun sa Black Shark Fan Cooler 3 Pro. Kasi nga yung materials na ginamit dito, yung pagka-plastic niya, hindi talaga sturdy o hindi talaga siya matibay. So hindi ko recommended talaga tong phone cooler na to dahil sasakit lang yung ulo nyo. Ang ginawa ko na lang, pinost ko na lang sa story yung karanasan ko dito sa phone cooler nito na sirain siya, which is karapatan ko naman yun. Kahit na i-refund pa nila ako dito, hindi ko talaga siya ma-recommend sa inyo kasi pangit talaga yung pagka-plastic niya. So kapag ni-recommend ko sa inyo tapos sa inyo nasira at parang nasira na rin ako sa inyo. So yun yung para sa akin, huwag yung bibilin tong phone cooler na to. Pwede tayo sa mga Black Shark, yun nga lang tumatama yung power button. Ngayon ang pinaka-recommended ko sa inyo yung FlyDG B6 kasi maganda yung clip nun at mararamdaman mo talaga na matibay talaga siya. Unlike dito sa Red Magic na phone cooler. So sorry sa umasa ng phone cooler nito at sana napanood nyo to ng buo at hindi kayo nag-add to cart agad. Actually hindi ako naglagay ng link dyan para hindi nyo agad mabili. So gusto ko munang panoorin itong video para malaman nyo lang na yung mga phone cooler natin is epektibo talaga. So I hope na nakatulong ako sa inyo at mag-gear tayo sa mga next videos natin. As in marami pa tayong i-unbox na kagaguhan, katarantaduhan sa channel na to. At once again sa mga nasa premiere natin, maraming salamat talaga at nandyan pa rin kayo. Huwag kayong mag-asawa at hindi rin ako mag-asawa sa inyo. So sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, hit yung bell icon para sa mga gitong unboxing reviews, katarantaduhan, kagaguhan sa channel na to. So once again, this is Paul. I came from the mud. There's dirt on my hands.